Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismasang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay patungkol po dito sa reaksyon natin Twinkle sa patuloy po na panunuyo ni Gerald de Umano kay Kim Chiu at paghihingi pa ng tulong para lang mapapayag si Kimi na makagawa po ulit ng panibagong project kasama siya. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais din po pala natin magpasalamat sa ilan natin mga ka-KP na nakatutok parati at nakabang sa ating daily updates ay pamamagitan ng pagbabasa ng kanila pong mga komento. Para na rin mabigyan po ng tinig ang kanilang mga reaksyon sa loobin at opinyon hinggil po sa mga nangyayari sa Kim Pao. And ang first commenter nga natin para po sa gabing ito ay nagmula nga po rito kay Ma'am Honey Joy Serigor. Shoutout po Ma'am Honey at magandarang gabi. Sabi niya, good PM Miss Gandara. Di ako palaging nagbibigay ng comment o opinion. Nagbabasa lang ako. Pero pag ayaw ko naman mga comment o gusto mga kapwa ko fans ng Kim Pao, kagaya nito, porke katambal ni Paolo Sinadin sa ginagawang movie nila, hindi nyo ba naiintindihan mga kakimpaw na dati na tong movie ni na Paolo at Nadine, ngayon lang nila itinuloy. Hindi naman iniwan ni Pao si Kim sa ere. Gusto lang matapos na tong movie na to para tuloy-tuloy na sa kanilang bagong project or movie ang Kim Pao. Kung ako, ayaw kong baliktambalan ng Kim Herald. Hintayin na lang muna natin na matapos ang ginagawang project ni Pao sa movie nila ni Nadine. Siyempre, usapan siguro naman ni Pao, napag-usapan naman siguro ni Pao at ni Kim itong movie na to kay Nadine. Respect naman natin ang feelings ni Kim at Pao. Pinapangunahan pa ninyo sila. Wait na lang natin. I feel may malaking pasabog ang Kim Pao. Just trust them. And si Kim naman po yung malawak ang pangunawa, knowing na siya po ay nasa showbiz industry din. And kung ito po ay kailangan tapusin, syempre para walang demandahan na maganap kasi nga pending to, kailangang matapos. Pag hindi tinapos, sigurado pong may kaparusahan yan. Kaya ayaan nyo na po na tapusin ni Paolo Avellino. Kaysa naman sa mabahidan po ng negative ang pangalan ni Paolo sa industry, 'di ba? And naniniwala din nga po ako, Ma'am Honey, na napag-usapan na to ng Kim Pao. Tingin ko ito yung sinasabi nila doon sa kanilang Discord live na, at kung eto ngayon, kinongratulate pa po ni Kim si Pao, ibig sabihin na pag-usapan na po nila ang bagay po na to. So nasa adjustment na lang din po nila yan kung papaano para hindi nila ma-miss ang isa't isa, 'di ba? So naniniwala akong nandun din si Kim sa Paris kasi nga minsan na po sa interview ni Paolo sinabi na hindi naman niya na-miss si Kimi kasi bukod sa mabilis lang nag-uusap sila, at the same time si Kim naman nag-a-adjust ng mga schedule ayan para magkasama po silang dalawa, 'di ba? Kaya naniniwala ako na may ganong kaganapan. May ganyang pagsunod si Kimi sa Paris at wala naman pong masama doon dahil wala naman tinatapakang ibang tao ang Kim Pao. Nasa ano na lang po yan, nasa paningin na lang po yan ng mga tao kung gagawin po nilang or bibigyan nila ng mali siya. Anyway, sabi naman ni Ma'am Rosemary Chano, more than 200,000 ang live streaming sa The Alibay, while ang Sangre nasa 80,000 lang.
walang live streaming ang The Alibay sa Middle East. Replay na lang napapanood namin. Pagkatapos ng live streaming ng Kapamilya online live, pero ang Sangre nakikita ko na naka-live 2 days na. Sa 80,000 lang ang viewers nila noong March 19 and March 20. Hindi ko alam sa The Alibay kung ilan na ang viewers sa live streaming. Pero sa pagkakalam ko, nasa more than 200,000 ang viewers. It means sobrang taas ng The Alibay sa Kapamilya online live. And totoo, Miss Gandara, talagang mataas po at walang laban ang kabila. Ang layo po ng 80,000 sa 200,000. 2 days na, pero kung isipin nyo, 2 days na po yung 80,000. So, paano pa yung live nila? Baka 40,000 lang. Kasi 2 days na o baka sadyang 80,000 tapos wala na, nilangaw na doon at hindi na umabante. Pero ang The Alibay ay habang tumatagal, syempre sa padami ang views po niyan. Kaya naman, congratulations Kim Pao. At deadma sa bashers nila Kim and Paolo na ang dami pong sinasabi patungkol po sa kanilang dalawa. 'Di ba? Lalo na sa ratings, ito yung ratings po ang kumbaga ay pinakang alas ng mga bashers ngayon para tirahin sila Kim and Paolo. Pero the rest wala na, mga ka-KP. Kaya yaan nyo na, bigay na po natin yung ratings na yan po sa kanila. Isaksak po nila sa baga nila. Wala naman silang odds. Charot. Wala naman silang odds. Kawawa naman. Anyway, sabi naman ni Ma'am Maria Otman, wow, bagay naman si Kim Chiu at Jake Ejercito. May chemistry naman sila. Napanood ko yung fit check nila sa prime time video at ang ganda ng story. At naging number 1 sa Africa. At ang sweet nga nilang dalawa. I hope magtambal sila uli. Alam nyo, walang problema sana kung wala ng Kim Pao. Pero sa ngayon po kasi active na active ang Kim Pao. Kaya naman wala pong magaganap na tambalan na iba. Ayan, Ma'am Maria Otman. So, marami naman po talagang bagay kay Kimi. I mean, kahit naman sino pong ipares po sa kanya, nagiging bagay. Kahit po yung mga exes niya, bagay naman po ka-love team ni Kimi. It's just that, no na lang talaga tayo. Hindi na pwede, hindi na maaari. Ayaw na natin. Hindi na tatalab yung mga ganyang pakyut nila. 'Di ba? Pati po tayo, hindi lang si Kim, natuto na din. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa pinagpapasalamat ni Kimi. Paano ba naman po kasi napakaganda po ng review ng mga casual viewers sa The Alibay. Sabi nga dito, seryosong nai-enjoy ko itong mundong ginagalawa ni Stella. Very relatable, makatotohanan. Yung kahirapan, mga marites, at mapanghusgang kapitbahay. Meron pang hipokritang relihiyosa. 'Di ba? Kaya nagpapasalamat si Kim. Totoo naman talaga, sumasalamin po sa tunay na buhay itong kwento na to ni Stella. Kaya siguradong papatok po 'yan. Marami pong makaka-relate. Yan po ang katotohanan. Dito sa ating mundong ibabaw, may mga ganyan pong mukha ng kapwa po natin. Kaya maganda talaga tong The Alibay, may mapupulot po tayong aral. Anyway, dumako naman tayo sa post ni Kikay tungkol po kay Gerald. At sabi dito, ibinunyag ng ang isang lihim, magrabing pagdurusa pala ang nangyari kay Kim noon. Mahirap kapag may ganyan kang karelasyon, uubusin ka talaga. Sa sobrang pagmamahal niya noon, kay ex, sinamantala naman ang paulit-ulit na pagloloko. Never forget, Kim Chiu deserve to be happy at naniniwala na kay Paolo Avellino niya mararanasan ng isang relasyon na payapa at masaya. So ano kayang connect dito ni Ate Twinkle, ano? Sabi dito sa baba, I don't know, POV ba to ni Kikay o talagang galing kay Twinkle? Pero kung galing kay Ate Twinkle, bakit wala tayong alam?
So sabi dito, nasugod sa ospital noon si Kimi dahil sa ginawa noon ni Gerald. Mentally, emotionally, grabe ang cheating issue. Hindi papayag na bumalik yan. Ayan. Eto pa, comment dito sa gitna. Para sa akin, wag na siyang makisawsaw sa kasikatan ni Kim. Sorry na lang siya. Nasa kanya na, pinakawalan niya pa. Kung hindi, ulol. Ayan, hindi bubuk. Ay, kung hindi ukol, hindi bubukol. Kim Pao forever. Samantala, narito naman ang mga nakuhang comments ni Kikay sa kanyang post. Sabi dito, as a fan of Kim since PBB days to present, nasubaybayan ko siya. Lahat ng heartaches niya. Bashing, nung nag-cheat yung ex, umiyak din ako. Kasi sobrang hirap dito para kay Kim. Sama ng loob at kung payat siya, lalo siyang pumayat noon. Kaya kung ako kay Kim, never na lang siya makiki-collaborate ulit. Kahit gaano kalaki ang offer at kahit ano pa ang sabihin ng iba. Kaya noong Omentra, ang ex, natuwa ako. Ano yung Omentra? Omentra, yung ex, natuwa ako kasi bumalik ang sigla ni Kim. Yun pala, ganun din ang aabuti niya. Praying, sana si Pao na ang talagang magmahal sa kanya ng totoo at hindi na siya masaktan ulit. Sabi naman dito, yes po ma'am, sa tagal kong naging tagahanga ni Kim Chiu kahit nasa PBB pa siya, when she is 16 years old, doon niya nakilala si Gerald Anderson at nagpartner silang dalawa hanggang naging sila mag-boyfriend. At nasubaybayan ko po lahat, naging boyfriend, Idol Kimi. Sobrang mabait po si Idol Kimi, lalo na sa karelasyon niya. For me, bilang tagahanga, advice ko po na sana wag na wag niyang balikan si Gerald Anderson. Kahit i-partner sa isang movie, wag ka nang papayag, Idol Kimi. Kasi mahilig sa magagandang babae yan. In other words, babaero. And kahit ako, ipinagpipray ko si Idol Kimi na magkaroon ng mabait, mapagmahal, kind-hearted, honest, humble, understanding, sweet, sincere, most of all, mapagmahal sa magulang at God-fearing. At nakita ko po lahat ng katauhan ni Idol Paolo Avellino. Pangalawa, naniniwala din ako sa kasabihan na no second chance para sa ex nyo, Idol Kim Pao. That's all. Thank you. Love you both. I love you both. Idol Kim Pao and God bless. Ayan, kayo guys, ano inyong say patungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba at hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.